kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. The President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Naggagamitan lang, yan ang hirit ng Malacanang sa pahayag ni VP Sara na si Senador Amy Marcos ang magpapauwi sa kanyang ama. Sa gitna ng mga hidwaan, lahat naman daw ng problema ay may solusyon ayon sa senadora. Pero ang palasyo hindi kumbinsido. At to the Senator Judges na mahilig raw mangharang. Mensahe ng Malacanang, konting kahihiyan lang. Magandang gabi, ako po si Erica Christensen Lee. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman, si Willard Cheng. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74, Sky Cable Channel 33, at Samsung TV Plus. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Comelec deadma muna sa akusasyon ni VP Sara na nagkadayaan daw noong midterm elections. Banat ng Malacanang sa bise, libre lang mangarap. Senadora Amy Marcos hinamon ni VP Sara na iuwi si FPRRD at ang hirit naman ng Malacanang, naggagamitan yarn. Sa gitna ng bangayan ng Kamara at Senado, SP Cheese at House Speaker Martin Romualdez nagkita sa Vandenur sa Palasyo. Pag-remand sa impeachment case ni VP Sara, pinuna naman ni Senator-elect Tito Soto. British national nag-iisang survivor sa malagim na plane crash sa India. Higit 200 patay. Mga bus driver na nagkarerahan sa Nueva Vizcaya, inisnabang hearing sa LTO. Nag-upload ng viral video, kakasuhan daw ng GV Florida Transport. At hashtag #MarkCat. Catherine Bernardo at Lucena City Mayor Mark Alcala spotted na naman sa BGC. Nagkadayaan sa eleksyon, yan ang mabigat na paratang ni VP Sara sa kanyang Independence Day speech sa Malaysia. Pero ang Comelec ayaw na munang patulan ang patutsada. Narito ang agenda report ng ating Mojo Joan Manalo. Tapos na naman ang kampanya. Totoo yun. Pero bakit nandito si Attorney Hinlo, si Attorney Bondoc, si Dr. Mata? Kasi po, para sa akin, at alam kong totoo, nanalo po sila sa eleksyon nung nakaraan. Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte sa resulta ng midterm elections. Sa kanyang Independence Day speech sa OFW community sa Kuala Lumpur, Malaysia, iginiit ng bise na nagkadayaan noong eleksyon. Panalo rin daw dapat ang former PDP Laban senatorial bets na sina JV Hinlo, Jimmy Bondoc at Richard Mata. Nakasama rin niya sa Independence Day celebration. Kausap ko po IT experts na nagsasabi hindi talaga pwede na totoo yung mga numero na lumabas. Hindi po ako IT expert, kaya sinabihan ko po ang PDP. Sabi ko, kayo ang partido. Questionin nyo kung paano ginawa ang proseso ng bilangan. Imposible raw na matalo sina Hinlo, Bondoc at Mata dahil mataas daw ang nakuha nilang boto mula sa overseas voting. Kinumpara ito ng bise sa kanyang pagkapanalo noong 2022 national elections, kung saan malaki ang naging ambag ng OFW vote. Ganun po
ang nangyari sa kanila. Panalo po sila sa OFW vote, sa absentee voting. Lahat ng makadaupang kamay ko, lahat ng mayakap ko, lahat ng mahalikan ko, sinasabi ko, dalhin nyo ang kodigo, vote straight tayo, 10 ang ating senators. Kaya po, naniniwala talaga ako, sila ay ating mga senators. Pero bukod sa mga pahayag na ito, wala nang nabanggit si VP Sara na iba pang ebidensya. Bagamat kontrobersyal, malaya naman daw magpahayag ng opinyon ang bise. Siyempre, gusto ko sana mag-comment but at this point, the COMELEC had decided na wala po tayong komento. We will always respect the opinions of everybody, being a free country. And therefore, respeto na lang po natin. Kasi meron din magsasabi ng ganito, meron din magbibigay ng ganyan. So kung lahat na lang magbibigay ng komento ang COMELEC, magugulo pa yung sambayanan. Base sa final and official tally ng COMELEC, number 17 si Bondok, 26 naman si Hinlo at 30 si Mata. Ilang araw matapos ang May 12 polls, nanawagan ang 7 natalong PDP laban senatorial bets ng manual recount at ng mga investigasyon sa mga umano'y anomalya sa eleksyon. Ang sagot ng COMELEC, magsumiti kayo ng electoral protest. Ngayon po, sinasabi ko po, diretsahan, ito pong 2025, bagamat kasama ang random manual audit sa ating pong 2025 elections, kami po halos ay tapos na dito at sinusulat na po namin yung report. 22 boxes na lang daw ang bibilangin ng COMELEC sa random manual auditing na inaasahan nilang matatapos sa susunod na linggo para maipakita na rin sa publiko ang accuracy at integrity ng nagdaang eleksyon. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Gusto ng lumaya. Hiniling na ng kampo ni FPRRD sa ICC ang interim release ng dating Pangulo. At may bansa na raw sa Europa na willing kumupkup sa kanya. Si VP Sara naman, may misyon daw para kay Senador Amy Marcos. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. 3 buwan na ang lumipas mula nang ilipad si former President Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. 3 buwan na rin ang sigaw ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Ang kapatid ni PBBM na si Senador Amy Marcos damay na rin sa misyong ibinibigay sa kanya ni VP Sara. Sinasabi ko sa kanya, hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Kaya dala-dala ko yan siya kahit saan. Para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nabalik na sa Davao City. Opisyal nang nagsumite ng urgent request for interim release ang kampo ni FPRRD sa ICC. Base ito sa 4 na grounds. Una, hindi raw flight risk ang dating Pangulo at wala itong balak takasan ang kanyang kaso. Ikalawa, hindi raw ilalagay ni Duterte ang investigasyon o sino mang sangkot dito sa kapanganiban. Ikatlo, titigil na umano si Duterte sa paggawa ng krimen kahit daw sinabi niya sa isang Quadcom hearing noong 2024 na dodoblehin niya ang kanyang drug war kills kung muling mahalal bilang alkalde ng Davao City. Ang huli, humanitarian grounds, lalo na't 80 years old na si FPRRD. Pero kung si ICC accredited lawyer Joel Butuyan ang tatanungin, mahina ang grounds ng kampo ni Duterte. From the very beginning, talagang hindi niya nire-recognize yung jurisdiction ng ICC. In fact, he even withdrew the Philippines from the ICC and he even threatened ICC officials if they went to the Philippines. So talagang sa bunganga niya mismo, makikita mo na magiging flight risk siya dahil talagang he does not recognize the entity of the ICC. Sa dokumentong isinumite ng legal counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman, sinabi niya na mayroon na silang kausap na bansa na willing tanggapin si Duterte. Hinala ni Attorney Butuyan, isa ito sa mga karatig bansa ng the Netherlands at best guess niya ay Belgium. Kung pagbabasehan natin ang mga nakaraan na mga kaso,
ang isang country na tumanggap ng isang akusado sa ICC na bigyan ng interim release ay ang bansang Belgium, no? Practically ito dahil ang Belgium ay karatig lang, adjacent lang sa Netherlands, sa The Hague. Para sa mga kaalyado ng dating Pangulo, magandang hakbang ang request for interim release, lalo na't naniniwala sila na iligal ang pag-aresto kay Duterte. Ang mas malakas ay yung walang jurisdiction. Ang mas malakas, yung irregular ang pag-aaresto sa kanya. Hindi sinunod ang batas ng Rome Statute, hindi rin sinunod ang batas ng Pilipinas. Pero para sa mga biktima ng madugong drug war ng dating Pangulo, kalbaryo sa pagkamit ng hustisya sakaling pansamantalang palayain si Duterte. Ngayon pa lang hirap na kaming maghanap nga ng mga witnesses kasi marami sa kanila hanggang ngayon takot dahil napakalakas ng mga Duterte hanggang ngayon kaya nilang patayin ang impeachment complaint. Nanalo sila sa eleksyong nakalipas, marami siya mayor ng Davao, anak niya vice mayor, ang isang anak niya congressman, isang anak niya vice president, marami siyang kamag-anak at mga supporters na nasa mataas na posisyon sa gobyerno. Pending pa rin ang kasong Crimes Against Humanity ni Duterte sa ICC at nakaschedule ang kanyang pre-trial sa September. Sa gitna ng request for interim release, panawagan ng mga biktima kay Duterte, huwag tumakbo at harapin ang kanyang kaso. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Igagalang ng Malacanang ang anumang pasya ng ICC sa hiling na interim release ni FPRRD. Pero maanghang ang banat ng palasyo sa umano'y misyon ni VP Sara sa kapatid ng Pangulo. Hindi rin nakaligtas ang senator judges na kumukontra sa impeachment. Ang detalye sa agenda report ng ating Mojo, Ivy Reyes. The President is not a privy to the contract or agreement between a user and a person willing to be used. Walang kinalaman si PBBM sa usapin ni VP Sara at ng kapatid ng Pangulo na si Senator Amy. Pero malinaw para sa Malacanang na naggagamitan lang ang bise at ang senadora. Nauna nang sinabi ng VP na si Senator Amy ang dapat magbalik kay FPRRD dahil kapatid naman niya ang nagpakulong sa dating Pangulo sa ICC. Sabayan sa request for interim release ng kampo ni FPRRD, citing his age and humanitarian reasons. Malinaw din na nakasaad sa hiling na hindi na siya muling gagawa ng anumang krimen, kaya't may hirit dito si Yusek Castro. So in one way or another, the council admitted that the former president, had committed such crimes. Just a question. At huwag nilang masabi later na ang kanilang mga pinangako, dahil may mga pangako sila sa kanilang sa petisyon, ay masabing nagbibiro lang sila. Katulad ng nangyari sa pangako sa jet ski. Hindi rito nagtapos ang banat ng palasyo sa Duterte camp. Sinisira raw kasi nila ang electoral process at ang kredibilidad ng COMELEC. Wish lang nila yon. Libre naman ang mangarap. Ang pangarap sana ay huwag gawing realidad, baka maraming maniwala. Sinabi kasi ng bise sa kanyang speech sa Malaysia na talagang nanalo naman ang Duterte and candidates sa midterm elections. And speaking of Kuala Lumpur, sabi nga natin mas maganda sana magtrabaho kaysa magbakasyon. Wala naman daw partikular na tinutukoy si Yusek Castro, pero lumipad pa Malaysia si VP Sara sa araw na nag-convene ng Senado bilang impeachment court. At sa usapin ng impeachment, may banat din ang Malacanang sa mga senator judge na lantarang humaharang sa pagdilitis ng bise. Sa batas naman po, sinasabi na kapag po kayo ay tumayong senator judges, dapat meron kayong neutrality. Dapat hindi bias. Sa ngayon po, harap-harapang ipinapakita ang biases. Sana po igalang nila ang taong bayan at magpakita naman ng konting kahihiyan. Giit ni Yusek Castro, hindi isang tao lang ang pinagsisilbihan ng mga senador, kundi ang taong bayan na sana'y igalang naman. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
Pinabulaanan ni Attorney Harry Roque na tinabla na ng Dutch authorities ang kanyang political asylum bid. Sa katunayan, niya binigyan na nga siya ng national ID ng the Netherlands. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Tapos na ang asylum application ni former Duterte spokesperson Harry Roque sa the Netherlands. Ayon yan sa isang kumakalat na Facebook post ng Dutch citizen Pinoy na si Joel Vega. Ayon kay Vega, ibinigay sa kanya ang impormasyon ng isang reliable informant. Hindi raw tinanggap ng Dutch Immigration and Naturalization Service ang asylum plea ni Roque at itinurn over sa German immigration authorities. Dutch immigration didn't even initiated the probe or the investigation into his asylum claims. So they could not deny anything if they haven't even accepted the case. Agad itong sinalag ni Roque at sinabing fake news ang nasabing post. Ayon kay Roque, walang katotohanan na ibinigay ng Dutch authorities ang kanyang kaso sa Germany. Patunay raw nito ang kanyang national ID mula sa the Netherlands na natanggap niya kahapon. Pero nanindigan si Vega na wala siyang nakikitang ebidensya mula kay Roque na mali ang impormasyon na kanyang sinabi. Rocky claimed that he received the document or card on June 11, which was like a few days ago. But that to me, in my opinion, that's a bit strange because it doesn't take too long if you have been interviewed by the asylum authorities. If ever there is inaccuracy on my part, I would be ready to correct it. And but as of this time, I haven't seen any evidence to the contrary. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kumuha ng kumpirmasyon mula sa Department of Justice pero wala pa itong sagot sa ngayon. Pauna nang sinabi ng ahensya na nakikipag-ugnayan na sila sa iba't ibang diplomatic channels, kabilang na dyan ang Interpol. Pero habang pending ang kanyang asylum application, mahihirapan daw ang mga otoridad na pauwiin si Roque sa bansa. Nahaharap si Roque sa isang qualified trafficking charge dahil umano sa kanyang involvement sa Lucky South 99, ang raided pogo sa Porac, Pampanga na sangkot daw sa torture, sexual trafficking at iba't iba pang krimen. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Questionable para kay Senator-elect Tito Soto at ilang legal experts ang pagremand o pagbabalik ng Senado ng Articles of Impeachment sa mababang kapulungan. Pero para sa isang retired Senior Associate Justice ng Supreme Court, irregular man ay hindi ito labag sa konstitusyon. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Pinunaan ni Senator-elect Tito Soto ang ginawa ng mayorya ng mga senador ng 19th Congress kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanya raw karanasan sa nakalipas na mga impeachment court, hindi pinapayagan ng mga senador na maghain ng mosyon. Depektibo niya ang pagbalik sa Kamara ng Articles of Impeachment. Nabahala rin ang mga miyembro ng Philippine Constitution Association sa naging desisyon ng Senado dahil maaring may pagmamalabis ang mga senador sa pagganap ng kanilang tungkulin bilang senator judges. Pero para kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, wala namang remand na nangyari dahil sertifikasyon lang ang hinihingi ng impeachment court. Wala rin anyang naging paglabag sa konstitusyon. Yun nga lang, hindi bagay, it's not regular for the impeachment court to order the House itself. May prosecutor doon dapat nila, at saka dapat, in fact, hindi dapat yung impeachment court mag-order. Hintayin dapat nila yung sagot ni VP Sara. Dapat si VP Sara ang nag-request ng certification. This is irregular but it is not unconstitutional. It is just a ground to ask for the inhibition of the senator judges kasi that shows partiality. Pinaboran nila si Sara. Pero it does not make the proceedings unconstitutional. wala rin siyang nakikitang constitutional crisis dahil buhay na buhay pa ang impeachment case ni VP Sara. Isang katunayan niya dito ay ang pag-issue ng summons ng Senate Impeachment Court sa kampo ng bise para sagutin ang articles of impeachment. Ang klaro dito, the impeachment is still alive. Very much alive, and it will cross over to the next Congress. Ang buong panayam kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ay mapapanood sa Point of Order sa Politiko ngayong Sabado. Para sa Agenda, Dexter Ganibe ng Abante Radio.
Makakausap natin ngayon from the Netherlands si former Duterte spokesperson Harry Roque. Magandang gabi from Manila, Attorney Roque. Magandang gabi, Purina. Magandang gabi, Pilipinas. I'm in Luxembourg ngayon po, not in the Netherlands. Oh, I see. Luxembourg. Okay. So, kung ang the Netherlands po ang pag-uusapan, ito nga po, meron pong tumatabla po dito sa inyong mga pahayag. Ano po? So, para lang klaro, ano po ang inyong depensa dito sa sinasabing denied na po ang inyong application dyan sa the Netherlands? Well, kung denied na po, bakit nasa Europa pa ako, no? Hindi siyempre dapat na-deport na ako, una-una. Pangalawa, gaya na aking sinabi, nabigyan na po ako ng W card, which is a residence card, especially for asylum seekers, habang wala pang desisyon. At pangatlo po, ay hindi po totoo na ako po ay kumuha ng visa galing sa Germany. So yan po talaga ay patunay na fake news itong Dutchman na ito. At ito po ay strike 3 na nga po siya dahil paulit-ulit niyang ginagawa ito. Hindi ko po alam ng ako ano ang mahihita niya sa pagkakalat na fake news na na-deny na ang asylum bid. No? Pero alam niyo po ang katotohanan, walang kahit sino makakaalam sa status ng aking application kung hindi ang gobyerno ng Netherlands at ako po dahil highly confidential po ang mga proceedings ng asylum. I see. So I guess only time will tell kung ano po talaga, how things will unfold. Dahil sabi nga po ninyo, wala namang pwedeng pagkunan ng impormasyon. Meron na po ba kayong hinala kung ano po ang maaaring motibo nito pong tumatabla po sa inyo? Ayan, tingin ko po nagpapapansin lang pero habang siya nagpapapansin at puro palpak ang kanyang mga inuulit, ay nakikilala siya na fake news purveyor. Nakadalaw na po ba kayo, Attorney Roque, ulit kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Tanging mga pamilya pa lang po nakakadalaw pero nandun naman po kami kada hapon para mag-ulat dun sa mga nakakapasok. At ngayon po, ang makakapasok mamayang alas 2:30 ay si Ma'am Hanelet. No? Siya mag-uulat ng alas 4 ng hapon. I see. Okay, so I'm sure sinusubaybayan din po ninyo ang impeachment saga sa Senado at Kamara. Ano pong inyong opinyon sa naging aksyon ng mga senador na ibalik sa House of Representatives ang reklamo laban kay VP Sara? Well, nakasaad po sa ating saligang batas that the Senate, kapag sila po ay umupo na bilang impeachment court, lahat po ng decision nila, sila po yung sole judge sa impeachment proceedings. No? Kapag sinabing sole judge po, wala nang po pwede maghimasok sa decision nila kapag sila ay nagdesisyon bilang isang impeachment court. At dahil yan po ay desisyon na ng impeachment court na ibalik sa Kamara de Representante, kapag hindi po yan natupad ng Kamara, patay na po ang impeachment dahil talagang ang pagdating naman po ng 20th Congress, ang issue pa dyan is number 1, merong order na in-issue ang 19th Congress. Ang issue dyan is dapat bang masunod? Dahil kapag hindi dapat masunod, ibig sabihin, baliwala na talaga yung impeachment dahil hindi na po pwedeng ipagpatuloy yung order ng 19th Congress sa 20th Congress. Ibig sabihin, dismiss na talaga yan sa 20th Congress. Pero kapag sumunod naman ng Kamara de Representante, may pag-asa pang buhay. Dahil kapag sila ay sumunod, kinakailangan sumagot ang Senado. No? Dahil yung hinihingi ng Senado ay yung pahiwatig na handa silang maglitis. Kasi nga naman, yung mga prosecutors sa tatayo, yung mga public prosecutors, mga kongresista, bago na magiging composition yan. So nasa kamayan ng Kamara, kung hindi sila tutugon sa pinag-utos ng Senado, patay na talaga ang impeachment complaint. What is your legal opinion, sir, on the interim release application ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula po sa kulong dyan po sa ICC? Well, sa totoo lang po, wala pang binibigyan ng provisional release ang ICC na akusado ng war crimes. No? Pero si dating Presidente Duterte po ang kauna-unahang 80-year-old na dinilitis ngayon sa hukuman. So sa tingin ko, ang magde-decide kung yan ay mag-grant o hindi, ay yung kanyang edad at saka yung kanyang issue sa kanyang kalusugan. Ayun, okay. So maraming salamat po sa inyong panahon, former presidential spokesperson Harry Roque. Maraming salamat din po. Magandang araw po. Mag-withdraw na kayo. Yan ang payo ng isa sa mga framers ng 1987 Constitution sa pro-Duterte Senator Judges. Obvious naman daw kasi na hinaharang nila ang kaso. Kumbinsido ang isa sa mga framers ng 1987 Constitution na si Attorney Christian Monsod na delaying tactic lang ang pagbalik ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara sa Kamara.
Sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Monsod na maaring nagbago ng plano ang Senate Impeachment Court matapos mabigo si Senador Bato de la Rosa na mapabasura ang reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Hindi rin siya sang-ayon sa pananaw ng ibang constitutional framers tulad ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna at Attorney Rene Sarmiento na pinapayagan naman ng konstitusyon ang desisyon ng Senado. He assumes that there is nothing more that the Senate will do in order to prolong the process so that it will be unfinished by June 30. He's assuming that. I don't want to assume that because the Senate can just prolong it by all kinds of delaying tactics. Dagdag niya, tanging ang Korte Suprema ang maaaring lumutas sa mga legal na usaping may kinalaman sa impeachment. Whether there has been a violation of the article, yung charges, more yung 1 year limit once a year. That's an issue. That's a constitutional issue that only the Supreme Court can answer. Ukol naman sa mga senador na nagpapakita umano ng pagpabor kay Duterte. Ito ang payo ni Monsod. That's what the justices of the Supreme Court do. That when they feel that they cannot, that there's maybe a conflict of interest, or they don't believe that they can get rid of any bias and all that they voluntarily recuse themselves. It's a matter of integrity and conscience, di ba? Glamour and glitz take center stage sa traditional vendonneur sa Malacanang. While time out muna ang event sa politika, hindi pa rin maiwasan ang ilang haka-haka. Nagbabalik para sa detalye ang ating Mojo, Ivy Reyes. Philippine fashion at diplomacy ang bida sa vendonneur sa Malacanang para sa 127th Independence Day celebration. Hindi lang yan, ang dalawang pinuno ng Kongreso, kapansin-pansin ang courtesy sa kabila ng mainit na usapin sa dribble pasa ng impeachment ni VP Sara. Ilang sandali pa, pumasok si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian. Spotted din kagabi ang pag-uusap ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Senator Judge Win Gatchalian. Si First Lady Liza Araneta Marcos naman, kuhang-kuha ang spotlight in a red Filipiniana terno. Kita rin nakabonding nila ng Pangulo si Cebu 5th District Representative Duke Frasco na kamakailan lang ay nasibak sa isa sa pinakamalaking political party sa bansa, ang National Unity Party. Tinanggal si Frasco matapos hindi pumirma sa Manifesto of Support sa pinsan ni PBBM na si House Speaker Martin Romualdez. Sa isang social media post, sinabi ng asawa nitong si Tourism Secretary Cristina Frasco na Evening of Unity ang social party, even flaunting the administration's branding, #Bagong Pilipinas. Mahigit 80 diplomats din ang dumalo sa biannual event. 8 sa kanila in custom Filipino ensemble. Ipinahanga ni renowned Filipino designer Francis Debiran sa social media ang blue theme Filipiniana creations niya para kina Australian Ambassador Yu at Romanian Ambassador Raduta Dana Matashe. Naka Dennis Lustico Filipinianas naman sina Singaporean Ambassador Constance and New Zealand Ambassador Catherine McIntosh. Para kay Ukrainian Ambassador Yulia Fedev, fusion of Ukrainian and Filipino colors dapat. Kaya ang Avel Bacudio custom nito, blue and yellow. At si Slovenian Ambassador Miliana Nez, biyaheng norte pa ang terno with Inabel's hand-woven dress. Sina British Ambassador Lori Bofiz at Ambassador Anna Ferry ng Sweden, dinamitan ni prominent bridal designer Michael Leva. Dahil bidang national costume ng Pilipinas, ang biro ng presidente. Gentlemen, you look so well in your barongs, but as ever, the ladies have outshone us as they are resplendent in our national costume, in our terno. The palace is generally a very serious place, and you have brought a bit of charm. Pero ngayong Hunyo, wala ang papal nuncio. Ang karaniwang nagbibigay ng toast remarks sa isang vendonneur. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Mga bus driver na nagkarerahan sa Nueva Vizcaya, inisnab ang hearing sa LTO. Susunod yan sa agenda.
muna tayo ngayong Friday the 13th. Sa EDSA White Plains, moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Matapos ang tinaguriang biyaheng langit ng 6 na bus ng GV Florida Transport, isa pang bus company ang viral na rin ngayon for yet another wrong reason. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Hindi raw mala Formula 1, kundi nag-convoy lang. Yan ang paliwanag ng GV Florida Transport sa viral video ng kanilang mga bus na naging mitya ng kanilang suspensyon. Ayon sa tugon ng GV Florida sa LTO, fast-forwarded ang video at balak nilang kasuhan ang nag-upload nito na si Carlo Carbonell. Tinawanan lang ni Transport Secretary Vince Dizon ang paliwanag ng GV Florida. Assuming na fast-forward, kitang-kita sa video na inoperate nila nagkasalubong. Okay? Magkasalubong. Paano kung may sasakyan na kasalubong? Tapos may tinamaan. May namatay doon. Would they be giving the same defense? Ayon sa LTO, no-show sa pagdinig ang 6 na driver sa ginawang hearing kanina. Kaya may babala ngayon ang DOTR. Pag hindi nila tinibak yung mga driver, kakansigahin ng LTO yung registration ng mga bus ng mga buses na ingo. And hindi nila magagamit siya. We're giving them until Monday. 3 lisensya na lang ang hinahanap ng mga otoridad dahil ang unang 3 revoked at nasa kustodiya na ng LTO. Nakipag-usap na rin daw ang ahensya kay Carbonell para malaman kung totoo ngang fast-forwarded ang video. Nakatakda naman ang hearing ng GV Florida sa June 25 para malaman kung dapat ba itong tanggalan ng prangkisa. Samantala, sinuspinde na rin ng LTO ang lisensya ng driver at konduktor ng Precious Grace Transport Bus na nasangkot sa isa pang viral na insidente. Ito ay matapos bugbugin ng mga pasaherong sakay ng bus ang isang PWD na umano'y nangagat ng kapwa pasahero. Batay sa inisyal na investigasyon ng Department of Transportation, hindi umano inireport ng driver at konduktor ang nangyaring bugbugan sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC personnel na nakapwesto sa mga bus station. This was a crime. Dinugpo, kinuyo. Yung isang kababayan natin na may kapansanan sa loob ng isang bus. Krimen yan. Tutulungan ng DOTR ang pamilya ng biktima at pinahahanap na sa PNP ang mga kasamang pasahero ng PWD. Sibak naman ang Vehicle Registration Chief ng LTO sa Baguio City na si Edilberto Bungawin matapos itong mahuling nagmamaneho ng lasing. Hindi raw kasi kukonsintihin ng ahensya na may lumalabag na mataas na opisyal nito sa traffic rules and regulations. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Sinimulan na ng gobyerno ang pagbebenta ng murang bigas para sa mga minimum wage earner sa Metro Manila at Bicol. Inaasahan naman na palalawakin ang programa sa buong bansa. Nagbabalik si Paulo Barcelon. Isa si Mang Larry sa minimum wage earners na nakabili ng 20 pesos na bigas sa pier sa Maynila kaninang umaga. Sa 10,000 pisong kinikita niya buwan-buwan, 1,000 na agad ang bawas sa bigas. Pero dahil sa murang bigas, ang dating 1,000 pesos na gastusin ni Mang Larry, 200 pesos na lang. Kaya ang sobrang 800 pesos sa iba na niya gagamitin. Sa mga ibang bilihin, sir. Tulad ng mga ulam, mga sa bahay, pangangailangan. Kabilang siya sa 16,000 trabahador na nabigyan ng pagkakataon na makabili ng murang bigas bilang bahagi ng pilot study ng 20 pesos per kilong bigas para sa minimum wage earners sa NCR at Bicol Region. Ayon sa Department of Agriculture at sa Labor Department, 120,000 minimum wage earners sa buong Pilipinas ang inaasahang makocover nito sa mga susunod na buwan. Piling kumpanya lang sa ngayon ang may access sa programa at sa kumpanya mismo bibilhin ang bigas. Kaya po tinitingnan natin ngayong pilot. Mayroon po tayong mga karanasan na makukuha dito sa pilot. Paano natin mas mapapabilis yung distribution at mabibigyan ng malawak na access ng mga manggagawang Pilipino.
Pero paano kung minimum wage earner ka at bahagi ka rin ng vulnerable populations na pinayagan ng bumili ng 20 pesos per kilo na bigas tulad ng senior citizens, PWDs at solo parents? Ayon sa DA at DOLE, pwede mong kuhanin ang parehong alokasyon for now dahil inaayos pa nila ang guidelines sa pagbili ng murang bigas. Sa ngayon, hindi pa pwede manggagawa sa ordinary kadiwa stores o kadiwa ng Pangulo. Yung mga minimum wage earners, kung saan lang may listahan ng DOLE at dun sa mga kumpanya or organisasyon na nagpa-participate sa programa ng DOLE for 20 peso, yun lang ang pwede. Pinag-aaralan na rin ngayon ng DA at DOLE kung paano gagawing mas sustainable ang programa, lalo't target ng ahensya na gawin ang full implementation ng programa sa susunod na taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. Pasukan na naman sa Lunes, kaya dagsa ang last-minute shopping para sa school supplies sa SM Supermalls. Yan ang Agenda Report ni Andrea Salve live from SM Mega Mall. Andrea, go ahead. Erica, tuloy-tuloy nga ang buhos ng mga mamimili rito sa SM Store Mega Mall Tatlong Tulog bago ang pasukan sa Lunes. Pamilya ang mga narito, may mga nakita rin tayong magbabarkada na namimili na rin ng kanilang mga school supplies, bags, shoes at uniforms. Sa gitna ng naglilipa ng online shopping platforms, marami pa rin ang pinipiling personal na mag-shopping. At yan ang pinaghandaan ng pamunuan ng SM Store Mega Mall lalo't pasukan na sa susunod na linggo. Ayon kay Yoyet San Juan, Assistant Vice President ng SM Store Mega Mall, ngayong gabi ay inaasahan na nilang dadagsa pa ang mga mamimili na dodoble pa hanggang linggo. Bagaman tapos na ang kanilang mega sale, may iilan pa ring brands dito sa SM Mega Mall ang may ongoing discounts. Para sa mga nagbabalak pang mamili, mayroong all-in-one school pack ang SM Mega Mall sa halagang 399 pesos. Meron na yung backpack, notebooks, pad paper na available for grade 1 to high school, bond papers, envelope, pencils, ball pens at iba pang gamit. Sa bags, 599 ang pinakamababang presyo. Sa mga sapatos na panlalaki, 599, ganun din sa pambata. Sa pambabae, meron namang 499 at sa uniforms, 499 to 599 ang presyuhan. Sabi ni Ms. Yoyet, isa ang balik eskwela sa kanilang mga pinaghahandaan ng ilang buwan. Mas gusto pa rin daw kasi ng mga mamimili na makita, mahawakan at personal na makumpara ang kalidad at presyo ng mga produkto. Prepared daw para rito ang kanilang mga tauhan. Erica, dagdag pa ni Ms. Yoyet, mamayang alas 8, inaasahan pa nilang dodoble ang mga bilang ng mga namimili ngayon dito, lalo pat payday Friday din ngayon. Saktong-sakto talaga para sa balik eskwela. Erica? Andrea, of course, aside from the mentioned discounts na binanggit mo kanina, may napansin ka bang pagtaas ng presyo sa mga bilihin ng mga school supplies ngayon? Ayan, Erica, wala naman tayong napansin na nagtaas presyo. Mas mababa nga yung presyo, bentahan ngayon dito sa SM Mega Mall. Lalo nga marami nga yung discount at yung mga presyo ganun pa rin naman. Lalo't mataas yung demand ngayon sa school supplies. Erica. Okay, magandang balita yan. Maraming salamat, Andrea Salve, reporting live from SM Mega Mall. India in a state of mourning. Higit 240 people ang namatay sa pagbagsak ng isang Air India plane sa Ahmedabad kahapon. Ito ang sinasabi ngayong world's worst aviation disaster in a decade. Nag-crash ang Boeing Dreamliner na patungo sa ng London ilang minuto lang matapos mag-take off. Naglunsad na ng investigasyon ng gobyerno ng India. Tutulong dito ang Boeing, ang UK at Estados Unidos. You know, we saw the plane. It looked like it was flying pretty well. It didn't look like there was an explosion. It just looked like the engines maybe lost power. But boy, that is a terrible crash. It's one of the worst in aviation history. Lula ng bumagsak na eroplano ang 169 Indian nationals, 53 British nationals, 7 Portuguese at 1 Canadian.
Sa itinuturing na miracle, may isang pasaherong nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano sa India. Ayon sa pulis, nakaupo ang British man malapit sa emergency exit at nagawa nitong makatakas palabas. Dinalaw ni Prime Minister Narendra Modi ang sole survivor sa ospital, maging ang iba pang nadamay at nasugatan sa syudad ng Ahmedabad. Pinadapa na, pinosasan pa. Yan ang sinapit ng isang US Democratic Senator sa kamay ng Secret Service agent sa Los Angeles. Nangyari ang insidente sa press conference ni Homeland Security Secretary Christine Noem tungkol sa mga bayolenteng protesta laban sa immigration crackdown ng Trump administration. Magtatanong lang dapat si California Senator Alex Padilla nang bigla itong pinalabas ng sapilitan. Ayon sa Homeland Security, nag-engage ang senador sa quote, disrespectful political theater. Sa kabila ng insidente, hindi raw magpapatinag si Padilla. If this is how this administration responds to a senator with a question, if this is how the Department of Homeland Security responds to a senator with a question, you can only imagine what they're doing to farm workers, to cooks, to day laborers out in the Los Angeles community and throughout California and throughout the country. We will hold this administration accountable. Sa Estados Unidos pa rin, tila balik bromance na nga sina President Trump at world's richest man Elon Musk. Sa White House event, pinuri ni Trump ang EV brand ni Musk na Tesla. Ilang araw lang ito matapos sabihing ile-let go na niya ang sarili niyang Tesla car. You can get any car you want. You can get electric. A lot of people love the electric. They like Tesla. So do I, in all fairness. I like Tesla. And I like others too. Nagbangayan ang dalawa sa social media noong nakaraang linggo matapos tawagin ni Musk na disgusting abomination ang spending bill ni Trump. Sa kabila ng away, una lang sinabi ni Trump na no hard feelings sila ni Musk. #Markat na nga ba? Mas umingay pa ang spekulasyon, may something nga between Catherine Bernardo and Lucena City Mayor Mark Alcala. Ayon sa showbiz vlogger na si Ogie Diaz, spotted together na naman ang dalawa sa BGC. Nakita rin daw sila kumakailan sa isang clinic sa Vertis North. Last year lang nang napabalitang nililigawan umano ni Mark si Catherine at hindi ito ang first time na malink ang mayor sa sikat na personality. Naging ex niya ang aktres na si Ashley Ortega at usap-usapan ding nagkarelasyon sila ni volleyball star at fellow lasalista Mika Reyes. Si Mark ay dating basketball player at anak ni former Lucena City Mayor Roderick Alcala. Lumalalang tensyon sa Middle East. Israel inatake ang mga nuclear at military facilities sa Iran. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo. Sa EDSA Guadalupe naman, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Operation Rising Lion ang bansag ng Israel sa ginawa nitong major military operation laban sa Iran. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, target nila ang nuclear facilities para pigilan ang Tehran sa paggawa ng atomic weapons. Nagbabala naman ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Nagaganti sila sa Israel. Ang Estados Unidos dumistansya sa nangyaring pag-atake. Binalaan din ito ang Iran sa posibleng pagganti sa American personnel or interests. Inaabusihan ang mga Pilipino na iwasan muna ang mga pagbiyahe patungong Iraq na katabi lang ng Iran. Naglabas na ng advisory ang Embahada ng Pilipinas sa Baghdad sa umiiral na tensyon sa Middle East. Ang mga Pilipinong nasa Iraq naman pinayuhan na maging mapagmatyag at iwasan muna ang mga matataong lugar. Tinutugunan na ng gobyerno ang power crisis sa Siquijor. Pero bukod sa kuryente, problema rin daw ang water supply sa lugar. Sino nga ba ang may kasalanan? Ang detalye sa agenda report ni Sujin Kim. We have given ourselves a deadline of 6 months for this short-term solution. Nagkaroon ng sitwasyon na napakahaba ng blackout. Kung minsan yung mga ibang residences, may kuryente sila 2 oras lang, 5 oras lang sa isang araw. The victims of this situation are the ordinary people of Siquijor. Matapos ang ultimatum na binigay ni Pangulong Bongbong Marcos sa Villar-owned Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR para wakasan ang recurring power outage problem sa rehiyon, tiniyak ng incoming OIC ng DOE na no effort spared ang National Electrification Agency at Energy Department para mabunuan ang kulang na kuryente na umaabot sa 6 megawatts. All the agencies are all hands on deck para ma-regularize naman ang sitwasyon sa Siquijor. The cause of the blackouts are mainly 80% of that is due to supply, meaning ang generation company ang cause niyan. Sa siyam na genset sa Siquijor, 5 lang ang nag-ooperate. Wala ring mandated 10-day buffer stock ang mga planta. Bukod pa rito, delayed ang mga repair. Nangako na magandang serbisyo pero pangakong napako. At dahil kulang ang power supply, problema rin ang supply ng tubig. Well, a lot of people don't know that most of the time, yung water situation natin is dependent on the power situation. Water pumps are run by electricity. And I believe one thing here is, sadly, it's a Villar-affiliated firm also. Hinimok ng Energy Department ang private sector na i-address agad ito. Since the private sector is the one that is running and directing our energy sector from upstream to downstream, then they should take more responsibility for both failures and for advances in the sector. Whenever there's a problem with power supply, our business sector and our consumers should not only look at DOE and the government for answers. They should hold the private sector stakeholders accountable for any failures and also give them credit for any progress. Sinusubukan ng Billionaire News Channel na kunan ng pahayag ang SIPCOR pero wala pa itong tugon sa ngayon. Samantala, binantayan din ng DOE ang global energy shock sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Kasunod ng pag-atake ng Israel laban sa Iran, kinumpirma ni Lotilla na maaaring magkaroon ng panandaliang spike sa oil prices. If you recall when the Gaza incident took place or the bombings in Iraq and as well as the incidents between when the Saudi Aramco facilities were actually bombed and there were actual interruptions. We usually see a spike, but the usual pattern is that it is able to normalize precisely because there are
alternative sources that can be tapped. Sa harap nito, umaasa ang pamahalaan na hindi na lalala pa ang sitwasyon para hindi na maantala ang supply ng langis. Ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay hindi lamang tatama sa pamasahe kundi sa lahat ng bilihin dahil sa dagdag gasto sa pagtransport nito. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Better late than never. Kaya naman sa halip na makasunog pa ang nakumpiskang lead-acid batteries, material recovery ang solusyon ng DTI. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Material recovery ang unang hakbang ng Department of Trade and Industry Fair Trade Group sa pagsisimula ng kanilang pagsira sa nakumpiskang mga lead-acid storage battery. Mahigit 21,400 pieces ang mga ito na mula sa halo-halong operasyon pero karamihan ay mula sa sinalakay na warehouse sa Quezon City, Setyembre noong nakaraang taon. Sumatotal, nagkakahalaga ang batteries ng 110.74 million pesos. Sa material recovery, malalaman kung alin pa ang mapapakinabangan mula sa mga baterya. Dinidispatch po natin per piece ang battery. So, tatanggalin yung mga recyclables, yung mga for disposal. And ang ending nga, yung mga recyclable is nagagamit natin. Tiniyak din ng DTI na ang pagsira sa forfeited products ay magiging eco-friendly, lalo pat naglalaman ng mga ito ng harmful chemicals. Since hindi siya pwedeng i-dispose ng basta-basta, we have to neutralize it first. Tapos pwede natin actually score for proper disposal. Ayon sa DTI, dahil hindi dumaan sa mandatory certification requirements, mapapagastos pa ng malaki ang sinumang gumamit ng mga baterya na posibleng makasunog at makasira ng mga sasakyan. Kaya may bilin din sila sa mga motorista na bibili ng automotive-related products. Tulad ng helmet, kailangan may ICC sticker kasi kailangan naman pang-anunan siya, hindi siya pang motor, kung hindi siya lang. So, doon tayo nakakasiguro kung may PS Mark or may ICC na umasa sa tamang standard. Mula sa isinagawang operasyon noong nakaraang taon, humarap na rin sa administrative action ng mga sospek sa likod ng iligal na pag-angkat ng mga produkto. Nakapagbayad na raw ang mga ito ng karampatang penalty. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Higit sa road structure at mga batas, disiplina ang sagot para sa ligtas na kalsada. Yan at iba pang road safety education campaign sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Linisin ang sidewalks at solusyonan ng kawalan ng disiplina. Iyan ang simple pero malinaw na panawagan ni Senator Wen Gatchalian para ayusin ang estado ng road safety sa bansa. Sa Voice of Volvo Forum na inorganisa ng Harryfield Asia Resources, sinabi ng senador na ang mobility nagsisimula paglabas pa lang ng bahay. Pero ang mga bangketa na dapat sanay daanan ng mga tao, nawawala. The low-hanging fruit that we can implement right away is to recover the sidewalks. I think we're the only country in the world that do not have sidewalks. Our sidewalks are actually either used for parking or even used for vendor stalls. They're used for everything other than walking. Pero hindi lang infrastruktura ang may problema, pati na rin ang ugali ng mga Pinoy. At ayon kay Gatchalian, discipline goes both ways, sa mga road user at law enforcer. Para naman sa political scientist na si Dr. Grace Hammond, cultural ang punot dulo ng problema. Ayon sa kanya, wala tayong kultura ng pagsunod sa batas, maging pagpapatupad nito. We obey only because we are afraid of the penalties. That can be so. Kung pwede mong takasan yung penalty, he'll go around the bush and you will not follow traffic rules, for example. Sinang-ayunan ito ni DOTR Assistant Secretary Jojo Reyes at sinabing ang pag-amin na may mga problema ang first step para maresolba ang mga ito. Our road management system is quite a challenge. The roads, the infrastructures, the vehicles, and the attitudes or character of the road users. Binigyang diin naman ni Dr. Manny Biona ng DLSU at Executive Director ng EVAP na hindi kaya na isang ahensya lamang ang kikilos. Kailangan ng pagtutulungan ng bawat isa, mula sa gobyerno, sa pribadong sektor, lalo't higit ang mga Pilipino. Number one would be the policies and the enforcement, and then second is the education. Yeah, I think
If we're able to address those immediately, somehow it would have a big impact. Then as we address also our infrastructure. Bahagi rin ang Volvo ng solusyon sa tulong ng mga makabagong car tech gaya ng nasa ES90 sedan na ilulunsad nila ngayong taon. The sensors could provide assistance to the driver if he feels sleepy, if he's drowsy, if he's drunk. The car just won't move. And the car, because of AI and automation, will really drive you on the side of the road. So this is very important, I would say, as a support to how we could improve better driving on the road. Pumirma rin ang Volvo ng kasunduan sa DLSU para sa road safety education. Dala ang best practices at bagong tech para sa mga estudyanteng Pilipino. Layunin nitong isulong ang culture of mindful mobility na magsisimula sa simpleng hakbang, gaya ng paglalakad ng ligtas sa mga sidewalk. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Mababang sahod at kawalan ng oportunidad, dinadaing pa rin ng mga health professional. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Green and go naman ang westbound lane. Bukod sa mga pangakong reforma sa hanay ng PNP, tututukan din daw ni PNP Chief Nicolas Torre ang kaligtasan ng mga mamamahayag. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Pinaunahan ni PNP Chief Nicolas Torre, NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisan at PNP Spokesperson Jean Fajardo ang Media Invitational Shoot Fest sabay sa pagtatapos ng election gun-ban nitong June 11. Mala-homecoming din ito kay General Torre na dati ring naging District Director ng QCPD. Kasama raw sa isusulong ng kanyang liderato ay ang kaligtasan ng mga mamamahayag. We want the media to be safe. Hindi acceptable na ang messengers are being shot. Literally and figuratively. Okay? The messengers are messengers. They have to be protected at all times. Isang paraan daw dito ang pagiging responsableng gun owner. Sa datos ng National Election Monitoring Action Center ng PNP sa pagtatapos ng gun ban, umabot sa mahigit 3,600 ang nahuli nationwide. Mahigit 3,700 na armas naman ang nakumpiska. Pinakamaraming nahuli sa NCR na sinundan ng Central Luzon, Central Visayas at Calabarzon. Kahit wala na yung Comelec control, nandyan pa rin ang batas, ha? I-remind ko sa ating mga kababayan, nandyan ang batas regarding sa ating pag-own, pag-carry ng firearm, manufacturing, trade, sale. Bukod naman sa bawal na ang mataba at hindi fit sa kanilang hanay, dapat rin daw asentado ang mga pulis. Alam nyo, ito ang last recourse and last tool na ginagamit ng ating mga, na allowed na gamitin ng ating mga pulis. No? So, kailangan pag nag-final option na tayo, we have to be very, very sure of what we are doing aside from the fact na dapat alam natin ang batas na nagsusurround sa paggamit nito. So in terms of proficiency and efficiency in the use of firearm, very, very important yan. Sapagkat buhay ang nakataya rito eh. Magiging requirement na rin daw ito sa promotion at positioning ng mga pulis. Babawian ng baril at muling isasabak sa training ang mga hindi asintado na nasa serbisyo. Ako'y magpapaprocure na rin ng bolo sa ating R4 para ibigay natin, tanggalin natin ang baril nila. Palitan natin ng bolo. Eh, bolo man ang tawag, eh, gawan na natin ng bolo. But seriously speaking, hindi acceptable na ang pulis ay hindi marunong gumamit ng baril. Ayon pa kay General Torre, hindi na raw kailangang hanapin ng publiko ang mga pulis sa presinto dahil nasa cellphone na sila. Just dial 911 and they will be there in 5 minutes or less. Para sa Agenda,
Francis Pulbe, Billionario News Channel. Mababang sahod, kawalan ng training at kakaunting oportunidad. Yan ang mga patuloy na dinadaing ng health professional sa bansa. Kaya ang ilan napapaisip na lang mag-abroad o mag-change career. Ang detalye sa agenda report ni Pierre Pastor. Registered nurse si Raquel Abayon, 35 years old. Graduate siya noong 2009. Pero nasa food business siya ngayon at iba pang mga negosyo. Kulang daw kasi ang mga job opening sa mga ospital at kung meron man ay maliit ang sweldo. Wala po kasing opening job opening. So parang ina-accept lang nila is puro trainees. So we have to pay the hospital para po magkaroon kami ng training. Then eventually pag nagkaroon sila ng opening, without assurance, so mag-aantay ka, saka pa lang po kami mabibigyan ng chance na makapag-work. Bukod pa rito, nakararamdam din daw ang mga Pilipinong nagtapos ng medisina at nursing na sila'y ligaw at walang suporta. Ito ang lumabas sa isang joint study ng Ateneo de Manila University School of Medicine and Public Health at University of the Philippines, Manila. Ayon sa research, maraming medicine at nursing graduates ang nangangapa pag pumasok na sila sa trabaho, lalo na sa mga pampublikong pasilidad. Kulang daw kasi ang kanilang training pagdating sa public health. Nabunyag din sa pag-aaral na ang sistema ng edukasyon sa medisina at nursing sa bansa ay mas nakatuon sa hospital care, kaya't kulang sa paghahanda pagdating sa community work, sistema ng gobyerno at mga programang pangkalusugan. Isang municipal health officer na mula sa isang prestiyosong medical school ang na-assign sa isang remote area. Nahirapan siya dahil iba raw talaga ang labanan kapag nasa field na. Hindi siya handa sa pagkikipag-ugnayan sa mga LGU, maging sa procurement processes. Hindi raw sila trained dito, pero kailangan niyang gawin para magampanan ang trabaho. Nabalitaan ni Raquel na competitive na rin ang sweldo sa public hospitals ngayon, pero kakaunti nga lang ang oportunidad. Sa public hospital po na ina-applyan ko, biglang nag-open, 10 slots lang po yung available. Tapos syempre po, ang pipiliin nila is kung may edge na po na mga experience na po na nurse. Kaya't pinaghahandaan na lang ni Raquel na makapag-abroad para sa mas malaking sahod at sa life-work balance na kanyang hinahangad. Para kay Raquel, dapat maglaan ng gobyerno ng mas malaking budget sa health sector para mas piliin ng health professionals na magtrabaho sa kanilang tinapos na propesyon. Kasi po yun po yung mag-drive din po sa amin na kesa mag-leave, kesa yung natutunan namin, ibang lahi po yung mag-benefit, why not sa mga kapwa nating Filipino? Pero sa kabila ng mga hamong ito, naniniwala pa rin ang mga researchers na importante ang career sa health sector dahil kailangan ng mamamayan ng mga health workers. Dapat lang magpatupad ng mga reforma gaya ng scholarship na may return service agreement. Dapat mas maayos ang integration ng community health sa curriculum, mas maluwag na pulisiya sa paghahanap buhay at dapat mas malakas ang suporta sa mga bagong deployed na health workers. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. Kung labanan sa Land of Dawn ang usapan, Pilipinas ang isa sa pinakamalalakas sa buong mundo. Handa yan patunayan ng dalawa sa ating professional Mobile Legends teams sa darating na Esports World Cup. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon. Handang-handa ng dalhin ng Team Liquid Philippines at Onic PH ang bandila ng Pilipinas sa buong mundo sa larangan ng mobile esports. Ang dalawang koponan ang magiging kinatawan ng bansa sa 2025 MLBB Mid-Season Cup na gagawin kasabay ng Esports World Cup sa Saudi Arabia ngayong Hulyo. Ang batikang XP laner ng Team Liquid na si Sanford Vinuya kabilang sa mga napiling ma-feature sa official Esports World Cup documentary series. At the age of 15, naging MLBB World Champion si Sanford at kinailangan niyang lumipad at lumaban sa Indonesia noong 2022 sa kabila ng sunod-sunod na pagpanaw ng kanyang mga kaanak. 3 years later, parte na siya ng champion lineup ng Liquid na nanalo sa katatapos lamang na MPL Philippines Season 15 at magdadala ng bandila ng bansa sa MSC. Kung ano pa yung malalaman siguro doon sa nag-commentary ko is kung gaano kahirap na like mag-work na medyo malayo sa family and also at a young age siguro
I can say it. Tapos, ayun lang, siguro kung paano lumaban sa buhay. Nung nag-start si Sanford, marami siyang pangarap na nagsimula sa amin. Marami siyang pangarap para sa pamilya niya, para sa sarili niya. Yes, nag-mature siya by the age, pero nung bata siya, ganun na talaga yung pag-iisip niya na marami siyang gustong gawin sa buhay niya and also for his family. Sa programang The Scorecard ng Billionaire News Channel, binalikan ng Onyx Philippines ang kanilang golden rematch with Liquid sa Season 15 Finals. Ayon sa head coach ng Onyx na si Tony "Why Not" Senedrin, inasahan nila na magiging matindi ang labanan. At bagamat runner-up this season ng Onyx, handang-handa nang ipakita ng current world champions ang kanilang gigil na itaas ang lakas ng Pinas. Actually, bago pala mag-start yung season, in-anticipate ko na magiging strong contender talaga yung TLPH. I think nabanggit ko with the addition of Oheb sa team nila. I think Oheb is a very great fit kasi nga isa siya sa mga aggressive na gold laner dito sa Philippines. May history na rin na he goes toe-to-toe with Kelra. Bagamat ongoing pa sa ngayon ang playoffs bracket sa ibang bansa para malaman kung sino ang magiging karibal ng Pilipinas sa Mid-Season Cup, pananaw ng batikang pro esports analyst at MPL talent na si Dan Leo Kubangay, the Philippines is still a dominant force sa MLBB esports. Lalo't bukod sa Onyx at Team Liquid, maraming championship caliber teams sa iba't ibang bahagi ng mundo ang may Pilipinong atleta o coach sa kanilang koponan. Since 2023, hindi tayo manalo-nalo sa MSC. Cambodia? No. Saudi Arabia? No. This year, I don't know. Although I do say as a blanket statement, dapat matakot yung mga ibang teams sa Liquid at sa Onyx. Pananaw din ni Kubangay, sana'y mabigyang prioridad din ng mga papasok na leader ng bansa ang esports. Malaki raw ang magiging ambag nito para mas makagawa pa ng world-class athletes ang bansa na kayang magdala ng ating bandila sa international stage. I've been to places in the south. I've been to central Philippines, Iloilo. Recently I was in CDO, was it? Na their local governments actually make part of their mga pista, yung esports events. $3 million o nasa 150 million pesos ang prize pool ng gagawing 2025 Mid-Season Cup sa Saudi Arabia. Bagay na kung sakaling maipanalo ng Team Liquid PH Mano ng Onyx ay magiging 4th MSC title ng Pilipinas sa larangan ng MLBB Esports. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. It's Festa time! K-pop supergroup BTS ipinagdiriwang ang kanilang 12th anniversary. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo. Sa elliptical road sa QC naman, moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Light to moderate naman ang kabilang lane. Tagisan na ng talino ang mga college students mula sa iba't ibang colleges and universities para sa kauna-unahang eliminations episode ng Billionaire Quiz B. Bukas sasabak na ang unang 3 contestants. Mula sa Jose Rizal University, ang contestant number 1 na si Ahmed Medat Saad.
Contestant number 2 naman, si Lady May Gutas ng Manila Central University. And last but not the least, si Zeus Emmanuel Cordes ng UP Diliman. Sino kaya ang mananalo para sa tsansang lumaban sa grand prize na 1 million pesos? Abangan bukas 8 p.m. dito lang sa Billionario News Channel. It's June 13, Army, and that means, syempre, happy 12th anniversary sa ating mga Bangtan Boys. And of course, to mark the occasion, muling isinagawa ng HYBE ang annual BTS Festa fan event sa Goyang, South Korea. Si J-Hope, sinabayan pa ito ng release ng music video para sa kanyang single na Killing It Girl. Mas espesyal ang anniversary celebration this year dahil sa inaabangang reunion ng K-pop supergroup. Si Suga na lang kasi ang BTS member na nasa mandatory military service pero inaasahan na rin siyang mare-release next week. 2022 nang naghayatos ang global superstars bilang grupo at nagkanya-kanyang solo projects in the meantime. May tuturing na end of an era ang pagpanaw kamakailan ni beloved sushi master chef Okajima. Malaking kawalan man sa culinary scene, tiniyak ng kanyang iconic restaurant sa Makati that his legacy lives on. Ito ang latest sa Billionario Bites ni Marie Lozano. Isa ito sa pinakamatagal ng institusyon ng Japanese fine dining sa Pilipinas. Ang Tsukiji. Sa loob ng mahigit 30 taon, hindi lang ito restaurant para sa marami. Naging para na rin itong tahanan. May mga comfort orders, kilalang lasa, at isang pamilyar na ngiti sa likod ng kanilang sushi bar. Pero ang dating ngiti, napalitan ng kalungkutan. Mabilis na kumalat ang balita ng pagpanaw ng sushi master chef na si Toshiro Okajima. Di lamang sa dining community, marami ang mga loyal customers na nagluksa at nagbigay ng tribute kay Chef Oka. Ngayon sa pagbisita ng Billionario Bites sa Tsukiji, binalikan natin ang naging puso ng kanilang kusina, si Chef Oka. Inalala ni Malu at Chef Jay Gamboa ang unang beses nilang nakilala si Chef Oka. Mahigit 25 years ago, ang isang simpleng delivery boy sa Tsukiji Market sa Tokyo. First time I met him, I want to say it was maybe 1994 when our chef then used to do the buying personally in Tsukiji Market in Tokyo. So there was one trip, I joined him, and it's like a 4-day trip. In the mornings, he would work in the market, and you know, he would deliver stuff, pick up ice, fish, this. Yes. Then lunchtime, he worked in a small sushi shop. That's where he learned the trade. So he was very adept, very familiar with the seafood because he was working in the market, then in the shop. Yes. Then one day, our supplier said, you know, maybe you want to bring Oka to Manila. So he came to Manila and Never left. Anila, si Chef Oka ay kilala sa pagiging masinop, always present at laging may kwento sa bawat guest. Sa tagal ng panahon, naging parte na rin siya ng bawat pamilyang kumain sa restaurant. So our guests, when they found out about the news, they were just so shocked and said, "What? We just saw him last night. Just saw him last week." Even the kids. The kids were very and he was affected. still vibrant. Like he never like. No. You could never tell it. Sick. Yeah. Wasn't sick. And he's been with us here at Tsukiji for so long. He really witnessed a lot of these kids grow up. Really from little kids to high school, college. Sa bawat sizzle ng grill, buhay pa rin ang diwa ni Chef Oka. Today we're going to serve you yakiniku, grilled Nico beef, but we're going to serve A5 Omi yakiniku. So we will grill some beef here for you. Then we're going to serve some Japanese Korean style dishes like japchae, the noodles, pancake, and the soup, tofu jjigae soup.
these I find are Korean dishes, but somehow elevated Japanese style. Yes. Yeah, but it's been on the menu Menu. since day one. Yeah. So the regulars know Yes, it. yes. So except, you know what? Let's reintroduce it. No, we're 40 strong. The employees have been here. They are still very strong and running the show with us. So we hope to just continue doing our best every day and being consistent, because in the restaurant business, that's the name of the game. Yes. Doing the same thing right every day, every time. When you come here, making it taste the same. That's the biggest challenge, right? From first dates to family milestones, mula sa tahimik na kamay ng isang chef na buo ang legacy. Isang tradisyon na reinvented with every plate. At sa mundo ng pabago-bagong trends, pinapaalala ng Tsukiji na the classic never fades. Lalo na kung inihanda ito mula sa puso. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionario News Channel. Yay, weekend na at Ay, makakahabol na salamat. kami sa long weekend that everybody else is enjoying Oo nga, except nakakaingit us. eh. Oh, di ba? What's your idea of a good weekend, Erica? Ooh, for me, because I'm such a homebody, syempre, I'm just gonna spend the weekend at home with my husband, with my pets. I love cooking. I did a short course in culinary school, so I'd like to make use of it naman at home. Magdala ka naman Take dito. out naman. Oh, sige, take next out. week, para sa inyo. Take out naman Oo, for sige, us. okay. Ano ba yung request nyo? Aba, May specific? menu muna, menu. Kahit ano, kaya ko. kahit na ano, kaya mo, wow. Tsukiji like. Oo nga. Ikaw naman, what's your ideal weekend? Typically, kung ano yung normal na ginagawa ng mag-asawa, pagtulog ng mga bata, Oh, nag-movie marathon. Okay. Parang iba yung inisip ko. Mag-movie marathon iniisip kami. namin. Kasi Ano ba yun yung yan? nire-recommenda mong movies ko rin. Oo, ganun ba yun? Naka-bookmark Manonood lang na. kayo ng Manonood lang. Netflix? Wow. Ikaw naman, Corina. Ano ba ang typical weekend ng isang Corina Sanchez Oh, Rojas? me? Well, because I work so much, rest to me is very important. But when you have 6-year-olds, there's not much rest to be had. You know, you have to have quality time with your kids. Oo nga, yan Kasi din. kailangan maturuan mo sila ng tama. Yeah. I think I'll bring them to Tsukiji this Oh, weekend. good idea. Ayun na ang dinner agenda natin. Oo, yun na yun. Libre ko na. Since may initiation pala ako, sabi di mo, ba? ah. Okay. Set na yan. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check. Ako naman po si Erica Christensen Lee. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.